Okay, sa munang masigabong palakpak para sa Panginoon. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil may gitsang linggo din po akong natrangkaso. Yan. Kaya mag-alala, wala naman akong at nawala lang yung aking pangamoy. Pero hindi naman yung panlasa. Okay, thank you. So muli, isang mabiyayang umaga sa bawat isa. Tayo po muna po tayo para tayo ay manalangin muna ng sama-sama sa Panginoon. Okay, yoko po tayo ay manalangin. Bawat isa, kahit kayo mga nasa online ngayon, kung nanonood kayo, nakikinig, ay samahan nyo kami. Maganda na sama-sama tayong manalangin. Panginoon na tapat at dakila, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong kalakasan po namin. Salamat po Diyos sa biyaya, pagpapala, maging din po sa panibagong buhay na pinagkatiwala mo sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang buhay namin ngayon. Patuloy na magamit ayon sa iyong layunin, matupad ang purpose mo, ang layunin mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging sa aming pakikinig, pag-aaral ng iyong mga salita, pagbabasa ng iyong mga salita. Patuloy mo po kaming katagpuin, kausapin, Panginoon, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Kayo ang nakakaalam, nakakakilala sa bawat isa po sa amin. Ngayong umaga, hiling namin na ikaw ang mangusap nga po, Banal na Espiritu. Nais naming marinig ang tinig mo na siyang magbibigay sa amin ng espesyal na mensahe ayon sa pangangailangan at kalagayan ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa buhay ng narito ngayon, maging sa mga nanonood, nakikinig ngayon sa online. Lord, kayo po ang nakakaalam kung ano ang kanilang pangangailangan. Kayo po nakakaalam kung ang tunay na kalagayan nila sa buhay. Kaya ngayong umaga, ang hiling ko po, hindi ka maramot na Diyos. Sa panalangin nila ngayon, tugunin at katagpuin niyo po mula sa trono ng iyong biyaya. Ikaw na Diyos, mapagmahal, mahabagin. Maraming pong salamat sa iyong habag. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yo, pwede tayong makaupo. Ang yan. Si Pablo po ay sumulat sa Biblia ng halos 1/3 na mga libro sa aklat ng lalo na ng New Testament. At ang mga sulat niya ay may mga tinatawag na yan yung mga personal na sulat niya sa kanyang mga disciple o mga anak. Yan, spiritually, mayroon din namang mga pang sa simbahan at mayroon din sa pang general, pang kalahatan. Yan. At may mga bagay na inilagay ng Diyos sa kanya para ibahagi ang mga kataga na ito, mga sulat na to. That even Pedro, si Apostol Pedro, ay hinangaan niya ang
kagalingan, yan, ni Apostol Pablo. In-appreciate niya. At may mga sulat siya na personal, pero naitala sa Biblia na isama, kasaysayan ng Biblia, dahil ito yung mga personal but may kinalaman naman sa in general, sa pangkalahatan na buhay natin bilang isang Kristiyano. At yan ang mga bagay na mahalaga na pwede nating kunin, yan, pag-aralan at bigyan ng pansin. Yan. At sa umagang ito ay meron tayong sulat ni Apostol Pablo na ating pakikialaman, personal na sulat niya, yan, sa kanyang anak sa pananampalataya. Pero alam ang tawag dito, yung sulat niya na ito ay tinatawag nila na pastoral letter. Yan. Ito yung mga sulat niya na personal sa kanyang anak sa pananampalataya, pero hindi naman siya yung naging instrumento ng Diyos para maligtas, pero siya yung nag-disciple, yan, nagturo, naghubog sa taong ito para magamit ng Diyos. Yan. At ang sulat niya na ito ay, yung sabi ko kanina, personal, pero pwede rin naman natin ngayon na gamitin bilang paalala sa bawat isa po sa atin. Lalo na sa panahon ngayon, ay parang panahon din noon ng kanilang kapanahunan. Yan. Si Timothy ay naging disciple ni Apostol Pablo. Pero that time, nung nakulong siya, ay may mga simbahan na kailangan bigyan ng pansin, at nung nakulong si Apostol Pablo ay kailangang may mag-assume, kailangang may gumawa, yan, sa kanyang tungkulin dahil sa kanyang pagkabilanggo. Yan. At ito nga, yung paalala niya sa 2 Timothy chapter 2, ikalawang Timoteo. Ito na yung pangalawang sulat niya kay Timothy, sa kanyang anak sa pananampalataya. Yan. At that time ay isang baguhan at batang pastor itong si Timothy. Bago pa lang siya nagiging leader, yan, ng isang simbahan o ng isang church, ng isang grupo ng mga mananampalataya. At dahil diyan, alam ni Apostol Pablo yung haharapin ni Timothy bilang baguhang pastor. At dahil diyan, marami siyang mga tunuro at paalala sa kanila na dapat niyang bigyan ng pansin. At isang bagay nga na ginamit niya rito ay sa 2 Timothy chapter 2. Yan. Kahit simulan na po natin sa verse 1, pababa. Gustong basahin po natin. Sabi niya, salita ng Panginoon, magandang balita. Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay turo mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayanang magturo naman sa iba. Yan. Makibahagi ka sa hirap at tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niya mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alintunin ng laro. Ang magsasakang
nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat mo nang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mong mabuti ang mga sinabi ko sa iyo at paunawa to sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Yan. So dito, tinawag niya na anak si Timothy. Kasi, yun nga, tinuturing niya na isa sa mga disciple niya spiritually. At alam niya yung kinakaharap ni Timothy bilang isang leader. Kaya, binigyan niya dito ng encouragement at the same time ay instruction. At dito ay sinabi niya na, anak ko, sabi niya, ito yung una, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. So, alam niya na ang hinaharap ni Timothy ay hindi madali. Yan. Kaya, kailangan magpakatatag. Kasi hindi nga madali. Diba? At yung pagiging matatag niya na yon, na sinasabi niya ay hindi dahil magaling o ano paman. Hindi dahil ako yung naging mentor mo o ako yung naging pastor mo. Diba? Hindi ganun. Kundi sabi niya, sa tulong ni Kristo Jesus. Yan. Yan ang tunay na pagiging matatag. Diba? Hindi dahil sa kung anong meron tayo o ano yung naging karanasan natin, ano yung pinagdaanan natin, kundi dahil sa tulong ni Kristo Jesus. Yan po yung tandaan natin. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus in John 15:5, apart from me, sabi niya, kung wala kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya ang lakas, ang tibay at tatag na pwede nating mapagkunan ay walang pinakamaganda kundi ang Panginoong Jesus. Diba? Salamat sa mga tao na ginagamit ng Diyos para tayo encourage, ituruan, katulad din ni Apostol Pablo, itinuruan niya si Timothy, pero ang pinaka-key pa rin lahat ay sa Panginoong Jesus. Kaya ito yung susi, o ito yung isang way para mangyari yung mga bagay na ito. Sabi niya in verse 2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin naman sa taong mapagkakatiwalaan at may kakayanang magturo naman sa iba. Ayan. Para sa kaalaman ng lahat, mga hindi nakakaalam, ay nagkakaroon po tayo dito ngayon ng discipleship. O ito yung training na tinatawag natin. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na dapat yung mga natutunan mo sa akin, ituro mo din naman sa iba. Sa iba na pwedeng magturo naman sa iba. Diba? Parang ipinagkatiwala ko sa iyo, ngayon dapat matuto kang ipagkatiwali na naman sa iba. Alam po niyo, malawak ang gawain. Diba? Maraming mga tao ang dapat abutin. Maraming mga tao ang dapat maturuan ang salita ng Diyos. So, hindi ito magagawa ng iisa. Kaya, yan yung sinabi niya na kailangan isa sa paraan para maging matatag. Diba? Makakuha tayo ng lakas mula sa Panginoon, ay kailangan hindi natin sarilinin. Di ba? Yung mga bagay na natutunan at meron tayo, ibahagi naman natin sa iba. Kaya yung mga tinuturuan natin, dinidisciple natin, darating ang panahon o yung iba nagtuturo na ngayon. Di ba? Dapat magturo din sila. Yan. Gaya-gaya lang yan. Salin-salin. Di ba? Ganun talaga yan. Hanggang kagaya sa atin. Kaya nagkakating sa atin ang salita ng Diyos dahil tinuro nila noon, and then nagpasalin-salin lang yan, salin lahi, hanggang nagkakating sa atin. At alam po ninyo, maraming buhay, dugo, pawis, luha, ang nawala o bumuhos para lang magkakating sa atin ang salita ng Diyos. Alam niyo ba yon? Mga tao noon, binubuhusan ng mga panahon ng mga emperor. Pero hindi sila sumuko para lang maipaabot sa atin ang salita ng Diyos. Maraming mga taong nagtangka na sunugin ang Biblia. Kasi papel-papel pa lang naman yun yan. Hindi naman katulad ngayon. May mga digital na, hindi mo na basta-basta masusunog o mawala. Pero noon, grabe. Pero may mga tao na nagsikap na itago, i-keep ito, ilayo, proteksyonan, na ginamit ng Diyos, at siyempre sila din naman. Kasi hindi naman tayo magagamit ng Diyos unless hindi tayo mag-response o hindi tayo tumugon doon sa gusto niya.
na mangyari. Hindi tayo pwedeng itulak o hilahin ng Panginoon. May sarili din tayong pagpapasya. Alam niyo ba yon? Kaya ginagamit sila dahil nag-respond sila. Maalala niyo ba nung sinabihan ng anghel si Mary? Di ba? Ano sabi ni Mary? Nakakahiyaman ito. Di ba? Pwedeng maging daan para maghiwalay sila ang kanyang boyfriend o kasiraan ng kanyang pamilya. Pero kailangan kahit pa mismong anghel ang kumausap at nagsabi kay Mary, pero kailangan siyang mag-agree. Kailangan siyang tumugon. Kaya nang sabi ni Mary, be it unto me according to your word. Mangyari sa akin kung ano yung sinabi mo. Bagamat may alinlangan siya. Diba? Sabi, paano mangyari yun? Hindi pa naman ako natatabihan ng lalaki. Hindi ho madali. Diba? Pero, ang point doon, nag-response sila. Tumugon sila. So, ganun din po tayo. Diba? Kahit tayo turo ng turo dito, kung hindi naman tayo magre-response, di naman kayo magre-response, di naman kayo tutugon doon sa panawagan ng Diyos, wala akong magagawa ang Diyos. Kasi yung will mo, yung sarili mong pagpapasya, ay mas malakas o mas makapangyarihan doon sa nagbigay. Kasi nirespeto niya yan. Hindi siya basta-basta nakikialam sa buhay ng may buhay. Manghihimasok sa buhay ng may buhay unless payagan mo. Hindi katulad ng kapitbahay mo. Kikialam sa buhay ng may buhay. Diba? Hindi yung buhay niyang ayusin niya. Diba? O kaya baka tayo din sa kapitbahay natin. Pero ang Diyos hindi ho siya ganon. Hindi ho siya basta-basta papasok at hindi po siya manghihimasok sa buhay mo unless hayaan mo siya. Makipag-agree ka sa Kanya. Okay? So, ganun din yung sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, yung mga narinig mo sa akin, na narinig mo sa maraming saksi. Yan, ibig sabihin, public and personal na natutunan mo sa akin. Yung pag nagpe-preach si Pablo, siyempre nandun siya, nakikinig. At kapag magkausap sila, kung kumakain sila, nandun din siya, tinuturuan din siya ni Apostol Pablo. Sabi niya, lahat ng ito ay dapat mo rin ituro. Yan, sa iba. Okay? Yan po yung sinasabi niya. Ano yung tuturuan niya ng mga tao? Mga taong mapagkakatiwalaan. At may kakayanan namang magturo. So, dalawang bagay yon. Yung mga tinuturuan natin ay dapat yung mga taong mapagkakatiwalaan. Pangalawa. Pangatlo, dapat may kakayanan din namang magturo. Kaya sa training namin, tinisikap namin sila na makibahagi, tinisikap natin sila na magturo sa harap natin. Diba? Hindi pwede yung training lang ng training tapos wala namang action. Diba? Kaya dapat lahat magtuturo para masanay. Diba? Kaya nga sabi niya, yung tuturuan mo nito, yung babahaginan mo nito, dapat may kakayanan. Diba? Hindi tayo puro panalangin lang dito. Bahala na si Lord. Hindi ganon. Bahala na si Batman. Diba? Bahala na si Superman. Diba? Nag-response tayo, dapat be cooperate sa Diyos. Diba? Kaya sabi niya, mapagkakatiwalaan, siyempre, yan ang number 1. Kahit naman magaling, kung hindi naman mapagkakatiwalaan. Pangalawa, may kakayanan. Diba? So, kailangan. Kaya nga sabi ko, sa training, iba kasi yung training, iba yung preaching na ganito. Diba? Sa training, at least, pipilitin tayo o sisikapin natin o pagpupursigihan natin kung gusto mo talagang magamit ng Panginoon, matrain, ay handa kang sumunod, magpasakop. Diba? Kaya yung iba sa kanila nagtuturo o pinagturo natin. Diba? Eh sabi ko, dapat lahat magtuturo. Diba? Tinitraining natin yan. So, ganun yung dapat. Ito yung mga taong una, mapagkakatiwalaan. Pangalawa, may kakayanan. Yan.
Kaya lahat ng mga nagtitraining dapat hindi lang basta pakinig ng pakinig. Di ba? Kailangan mapagkakatiwalaan. Ngayon, kung talagang ayaw mo, ay pwede kang umalis sa training. Baka hindi yan ang linya mo. Di ba? Ayan. So, yun yung sinabi ni Apostol Pablo. Okay? So, dito, mahalaga na may mga bagay na kailangan nating taglayin bilang isang Kristiyano. Kaya sa Apostol Pablo ay gumamit siya ito ng tatlong katangian, tatlong grupo ng mga tao na may katangian na dapat ay pagsikapan natin or else ay dapat magkaroon tayo ng mga katangian na meron sila. Bakit? Kasi sila, yung mga tao na nagsusurvive, nagtatagumpay, sila yung mga tao na nagiging kagamit-gamit, kapaki-pakinabang sa kanilang larangan at kapanahunan. At dahil dyan, mayroon siyang mga principle na dapat ay taglayin o katangian at principle na dapat nilang sundin at katangian na dapat nilang taglayin. Yun pala. Okay? So, sabi niya, verse 3. Yan. 2 Timothy chapter 2. Baka nakalimutan nyo na. Verse 3. Sabi niya, makibahagi ka. Ito yung unang grupo ng mga tao. Sabi niya, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. So unang-una na dapat meron tayo o tinataglay natin yung katangian ng grupo ng mga taong ito, ito yung tinatawag nila ng mga soldier, mga kawal ni Kristo. Kaya kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, sabihin mo, maglilingkod ako sa iyo, dapat sinabi mo rin, kawal mo ako. Maging kawal tayo ni Kristo, o soldier tayo ni Kristo. At sabi niya, makipahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Hindi mo madaling maging soldier o kawal, kahit nga lang pulis eh. Diba? Kasi marami kang pagdadaanan. At number 1 nga dyan ay yung training. Malala ko noon yung isang kabataan natin dito, kung ilan sa inyo ay nakakakilala, nakakatanda. Minsan dumarating yung panahon na tumatawag siya, yung nahirapan siya, at lalo na nung final na. Kasi Coast Guard siya. So, siyempre, pag Coast Guard, kailangan matuto kang lumangoy. Kasi sa tubig kayo. Mas maraming pagkakataon sa tubig kayo o salagang kayo nagbabantay sa tubig o sa karagatan natin. Yan, sa mga borderline, etc., etc. So, yung pinaka-pinali nila na survival ay yung 1 milya ang layo mula doon sa isla. Lalangunin nila yun. Mula sa isla, papunta doon sa tabi, lalanguyin nila yun. Yun yung survival. Yun yung pinaka-pinali, pinakahuli. Nung pinakawalan nga sila sa bundok, na walang pagkain, mas enjoy pa nila yun eh. Pero yung sa tubig, kahit Coast Guard sila, pero kailangan marunong kang lumangoy. Sabi niya, akalain mo, Pastor, sabi niya, pag nasa isla ka, ang laki-laki. Pero pag nandun ka na sa tabi, makita mo yung isla, parang sinlaki lang ng hinlalaki mo. Sa layo, ibig sabihin, ganun kalayo. And yet, mula doon, hanggang doon sa tabi, lalanguyin nila yun. Yung tinatawag nila survival. Kailangan magkakating ka doon ng buhay sa gilid. Or else, diba, lulutang ka na sa dagat. Sabi niya, Pastor, dito na yata ako mamamatay. Sabi ko,
6 na buwan ka na nag-training, dami mo nang pinagdaanan. Kaya mo bubuhay ka dyan. Masusurvive mo yan. Imagine mo, pastor, sabi niya, galanggam na lang yung isla. Alalanguyin namin, tinitingnan ko pa lang, sabi niya, wala na, mamatay na ako dito. Ay, hindi naman siya ganun kagaling lumangoy. Lakas lang ng loob. Kung malala po yun, si Brother Johnny. Yan. Ngayon, ay active na siya. Official na siya ng Coast Guard. Yan. Sa biyaya ng Panginoon. Pero, ang point ko nito, hindi madali yung training. Yung pinakawalan nga daw sila sa bundok, walang pagkain eh. Survival din yun. Kailangan mabuhay sila doon, walang baon, walang bigas, walang lutuan. Survival. Pero ang Coast Guard kung gano'n, mas matitindi ang mga soldier, ang training nila. Mga naging kaibigan ako, mga major na yung iba, o yung isa, colonel na yata. Grabe yung mga training nila. May sumusuka ng dugo. So, ganun. Kaya sabi ni Pablo, pinapaalala niya kay Timothy, sabi niya, ganito yung buhay natin. Kaya sabi niya, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ibig sabihin, kung soldier ka, kung tatanggapin mo, nakawal ka ni Kristo, hindi mo dapat iwasan ito. Kasi kailangan pagdaanan mo to. Ito yung training mo. Ito yung training natin para makasurvive sa buhay. Yan sinasabi niya rito. Hindi pwede yung gusto lang natin pag masaya. Di ba? Gusto lang natin kapag yung preacher ay hindi nakakaantok. Di ba? Mga ganon. Sinong kon ngayon? Speaker. Kaya noon sa amin, hindi namin sinasabi ko sino maging speaker eh. Kasi kapag, si ganito yung speaker. Ba? Mas maraming umaaten. Sino yung speaker? Ay, si ganito. Ba't wala yung iba? Alaman-laman namin. Kasi nakakaantok daw. Yung isa naman kasi magulo daw magturo, hindi maintindihan. O ano-ano yung mga dahilan. Kaya maganda, dapat hindi na lang natin alam. Di ba? Sinong speaker? Ang Panginoon. Ang Banal na Espiritu. Sino magtuturo ngayon? Ang Banal na Espiritu. Kaya kahit si Pastor Edgar, sinabi daw niya minsan sa kongregasyon, okay, magre-resign na ako bilang pastor. Mayroon daw nagulat. Diba? Mayroon namang nangiti. Siyempre. Ayan. Dahil ang pastor na natin ay ang Banal na Espiritu. So, tanggapin na natin. Diba? Kapag sinabing kawal, hindi pwedeng hindi mo ito pagdaanan. Kaya sabi ni Johnny noon, mamamatay na ako dito. Pinapaalam mo na sa'yo, pastor. Nagpaalam ka na ba sa nanay mo? Hindi. Pero nakasurvive naman. Meron doon silang kasama na parang isda kung lumangoy. Meron silang kabats. Sabi niya, grabe yun. Sabi niya, parang isda kung lumangoy. Ang bilis. Ang ginawa daw niya, habang lumulutang sila, babalik niya, tutulak daw niya na ganyan. Tulak. Tagatulak daw sa kanila. Hanggang nung katagalan, napagod. Siyempre, ang dami ninyo. Mapapagod din talaga yun. Alam nyo ba, kapag habang lumalangoy sila, may mga, siyempre, may mga speedboat naman, may mga nagbabantay naman sa kanila. Pero, hindi ganun-ganun lang. Na kapag nag-iinarte ka na nalulunod, ay sasagipin ka na. Hindi ganun. Hanggang di ka lumulubog, hindi ka nila sasagipin. Di ba? May sabi, hindi ka mag-iinarte. Diba? Malalapitan ka na ngayon. Hindi ganun. Titignan ka nila kapag lumubog na, tapos ilang minuto nang wala. Hindi lumutang. Kanila pupuntahan. Kaya busog ka na sa tubig. Ay dagat pa naman yun. Talaga, lahat ng ubo. Di ba?
Lalabas sa'yo lahat ng tenga, ilong, di ba? Ganun yun. Hindi yung pwedeng basta lang kung kunwari ka nalulunod, sasagipin ka na. Di ba? Kasi alam mo naman may sasagip sa'yo. Hindi ganun yun. Talagang hahayaan ka nilang lumubog. Kaya sabi ko, buti hindi ka nila antayin, lulutang ka na lang. Pag lumutang ka, wala na yon. Anong ibig sabihin? Kaya, ito rin yung paalala ni Apostol Pablo. Pag naging Kristiyano ka, mindsetting mo na yon. Meron kang pagdadaanan. Even Jesus, diba, sabi niya, sa mundong ito, daranas kayo ng kapighatian. So sabi niya, huwag kayong mag-alala, napagtagumpayan ko na. Pero hindi naman niya sinabi, na porket napagtagumpayan niya, exempted ka na rin. Kasama tayo doon. Pero yun nga, lagi kong sinasabi, lumalaban tayo hindi para manalo o para magtagumpay. Tandaan niyo yan. Yun ang pinagkaiba natin bilang isang Kristiyano. Lagyan niya sa kukote ninyo. Lumalaban tayo, kapag totoong Kristiyano ka na, pag Kristiyano ka na, lumalaban ka hindi para manalo. Lumalaban ka dahil panalo ka na. You are in the winning side. Ngayon, pag umatras ka, kasalanan mo na yun. Pero kung lalaban ka, huwag kang mag-alala, mananalo at mananalo ka. Because you are in the winning side. Mahirap nga lang. May mga pagkakataon talagang mahirap. Sabihin mo, talo na ako. Pero keep on. Laban lang. Kapag kakampi mo ang Diyos. Kaya with God, ano sabi niya? All things are possible. Mahirap kasi sa Tagalog eh. Pero sa English, mas maganda. Parang kung itatagalog natin, sabi niya, pagkasama mo ang Diyos, lahat ng bagay nagiging posible. Sa Bible lang kasi sabi niya, sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, walang mahirap. Pero, mas maganda sa ibang translation, lalo na sa Greek, ganun talagang ginamit, sabi niya, pagkasama mo ang Diyos, nagiging posible. Yung mga imposible. Kasi Diyos ang kasama mo. Pero, hindi naman niya hahayaan, pero hindi naman niya ibig sabihin na i-exempted ka. Yung nga, sinabi ko sa inyong example, di ba, kila Brother Johnny, may mga bumabantay naman sa'yo, may mga speedboat naman, tinitingnan kayo, dinadaan-daanan, pero hindi ibig sabihin, porket nagkukunwa-kunwari kang nalulunod, sasagipin ka kagad, hahayaan ka muna. Makanasan mong makainom ng mga isang balding tubig ng dagat. Ganon. Diba? Para maranasan mo. Yan ang purpose noon. Kaya kung hindi ka marunong lumangoy, di pasensya. Kailangan mong matutong lumangoy. Kaya kapag nagsuswimming kami noon, kasama si Juni, sinuturuan niya ako ng survival. Ganito, Pastoro, para lalo na sa dagat, mas madaling lumutang kasi maalat yung tubig ng dagat. Tinuturuan niya ako paano mag-floating para makahinga ka sa ibabaw ng tubig. Oo nga, naka-floating ka sa dagat. Sabi ko, paano kung gagalaw-galaw ka, biglang may sumakmal sa yung pating? Wala din, di ba? Kaya kailangan matuto kang mag-floating na hindi gumagalaw. Di ba? Yan, sa mga survival. Kaya nyo ba yon? Lumutang sa dagat nang hindi gumagalaw? Kasi ang pating, ngayon karakteristik nila, pag hindi ka naman gumagalaw, hindi ka naman nila sasakmalin. O kailangan, nakatigil ka lang. Ibig sabihin, akala nila patay ka. Alam mo mga pating choosy yan. Ayaw nila yung mga bulok, gusto nila mga sariwa. Mga dumudugo-dugo, mga ganun. Pag sinakmal nila. Kaya pag hindi ka gumagalaw, hindi ka nilang pakikialaman. Pag gumalaw ka, buhay pala to. Sakmaling ka. Kaya pati sa survival, kailangan marunong ka mag-floating nang hindi gumagalaw. Para hindi ka maging pulutan. So, yan yung soldier. So, una, kailangan isipin mo, may training. At may training, hindi madali. Diba? Mahirap. Yung pangalawa, sabi niya, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niya mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Isa sa mga
Moto ba o kailangan, ano bang tawag doon? Diba? Para kung security guard sana, no ID, no entry. Ano bang tawag sa gano'n? Diba? Kapag security guard, no ID, no entry. Kapag Air Force naman, no pain, no gain. So, gano'n. Sa kanila naman, sa soldier, no retreat, no surrender. So, walang atrasan, walang susurrender. No retreat, no surrender. So, ayun pala. Ang isa sa mga principle sa mga soldier na tinuturo sa kanila, obey first before you complain. Kailangan sumunod ka muna bago ka. Pero mas maganda siguro, kaya hindi ka na mag-complain, tapos na eh. Di ba? Nagawa mo na. Kaya, yun ang isang mahirap. Kaya kahit matino ka, kahit gaano ka katino, minsan na police, na soldier o ano, kapag sinabi ng commanding officer mo, wala kang magagawa. Diba? Tama ba? Wala pala si Kawili dito. Sino bang dito? May background para ma-confirm natin kung totoo. Wala kang magagawa kundi sumunod. Meron tayong youth dito noon, ilang beses siyang nag-exam sa neuro pagka-pulis, hindi makapasa-pasa. Yung pang-apat yata yon, sabi namin kay Johnny, sige, pag hindi ka pa nakapasa ngayon, sabi ko sa kanya, nung pumasyal siya dito, baka hindi pulis talaga ang linya mo. So, isang pagkakataon pa, sige, pasok. So, nag-exam muli siya, sa awa ng Panginoon, nakapasa. Panahon ni panahon ni Gloria. Buhay na kayo noon, di ba? So, panahon ni Gloria. Tapos, okay na. Nakapasok na, nag-training na, and then nag-training na sila, yung parang gino-duty sila, na magbantay na, mga ganyan. Dinuty sila sa isang polling percent daw. Yan. Isang polling percent. So, ang ginawa, siyempre, nagbantay. Anong sinasabi ng nakakataas, yun ang sinusunod nila. Yung sabi niya, ang mahirap pastor, sabi niya, Kristiyano ako. Dahil Kristiyano ako, kasi nga sabi namin sa kanya noon, pag naging pulis ka, ikaw ang isa sa pinakamatinong pulis. Dahil Kristiyano siya, may mga, lalo ng panahon ng eleksyon na yon, may mga inuutos daw sa kanila na alam nila na hindi na tama. Pero kailangan nilang sumunod. Bakit? Kasi sinabi ng nakakataas. So wala silang magawa. Ay paano kung nabuking, nagkahulihan kayo? Kayo ang kawawa. Yun nga po, pastor eh. Wala kaming magawa, kundi sumunod. Kasi yun sinabi ng nakakataas. Pag hindi mo sundin, wala. Kakasuhan ka, diba? Baka disiplinahin, etc., etc. So, sabi niya, mahirap talaga maging balanse. Pero meron akong isang option, sabi niya, na pwedeng at least mas maganda. Nung sinabi niya yun, sige, mag-exam ka, malay mo, pumasa ka uli. Diba? So, nag-exam siya. Sa awa ng Panginoon, nakapasa din siya. Kaya ngayon, SAP po siya. At least doon sila sa kampo. Diba? Lalabas lang sila pag may gera. Alam niyo yung SAP? Special Action Force. Sila yung mga elite group ng mga pulis. Sila yung mga, kaya nag-training siya sa Santa Rosa, doon kasi yung ng SAP, camp ng Santa Rosa. So, nag-training siya doon, at sa awa ng Panginoon, naging okay naman. Kaya nung makita ko nung may uling-uling dito, kaya nakakomando eh. Mga uling-uling sa mukha, naka-battle gear. Kaya nung maalala niyo yung 300 ba yun? Yung panahon ni Pinoy, SAP 44, di ba? Yung SAP 44, nung nalaman ko yun, naalala ko agad siya.
Kaya tinawagan ko din, sinabi ko din kay Johnny, Johnny, search mo nga, tingnan mo yung pinsan mo, baka napasama doon. Oo nga po, pastor, kinukuhan ko nga. Sabi niya, tinitrace ko nga. Sige, trace mo, baka mamaya nandun na yun. Kasama na siya, kasi nabalitaan ko din noon, may mga galing nga na Santa Rosa na pinull out papunta doon. Yung pala, nalaman namin, nung may bumak up, susunod sana, sila na. Ayan. Di ba? Alam naman natin yung nagka-issue, di ba? Hindi tumakbo yung, lumipad yung helicopter, etc. So, nangyari, susunod sana sila. Sa 300 na yon, sila yung susunod. Yun yung pinakamalaking deployment. Alam nyo ba yun? Ng SAP. Ang mga SAP, pag dinideploy yan, bibihira yung ganong karami. Hindi ginagawa yon. Kasi mga elite yan eh. Isang SAP, katumbas niyan, 10 yata o 100 ordinaryong pulis o soldier. Ganun yun. Ganun sila, mga elite sila. Kaya hindi yan dinideploy ng paunti-unti lang yan, sinasamahan lang sila. Yung sa Bikutan noon, alala nyo, sa Bikutan, pinasok ng nagwala yung mga Abu Sayyaf doon, daming namatay sa loob mismo ng bilangguan. Diba? Pumasok ang SWAT noon, wala, atras sila. Alam nyo, nakapasok noon, SAP lang. Ang nakapasok sa loob ng bilangguan, nakaandon yung mga Abu Sayyaf. Nagwawala, pumapatay, may mga baril. Kaya doon, harapan ang labanan. Face to face, pakbakan. Pero salamat, wala pa siya that time. So, ganun katindi pagdating dyan. Kaya mga SAP, mga elite talaga yan. Ba't ba napunta tayo doon? Ayan. Bilang soldier, mahalaga na ang nasa isip mo ay bigyan ng kasiyahan, sabi niya, yung commanding officer mo. At salamat kung ang commanding officer mo ay si Jesus, hindi ka ipapahamak. Amen? Ayan. Kaya sunod lang ng sunod. Huwag kang mag-alala, hindi ka ipapahamak. Kasi yun ang mahirap sa buhay nila. Yung isang yung part na mahirap. Wala kang magagawa kundi sumunod sa commanding officer mo. Kaya salamat because Jesus is my captain. Alam niyo yung amin na yun? Yan, alam ni Ate Uni. Ate Janet. Yan, tanong niyo sa kanya. Kaya sabi niya, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. So yan ang katangian ng mga soldier. Pangalawa, binanggit niya rito na isang grupo ng mga tao ay in verse, ano bang verse to? Verse 5. Liliit kasi. Ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. O sa ibang translation, sabi niya, hindi magagantimpalaan kung hindi susunod sa alituntunin. The rules of the game. Minsan noon, nanonood ako, ewan ko, napanood nyo rin siguro yun, laban ni Pacquiao noon, medyo kainitan pa, hindi pa sa panahon ngayon. Di ba, may pagkakataon, sino ba yun? Yung sinuntok na ganyan, natumba. Di ba? So, nung natumba, dapat bugbugin mo na yun, baka hindi na makabangon. Kaya may mga nagtanong, kahit ako noon, bakit di niya pinalo up? Bakit ganito, ganyan? Nakabawi tuloy, parang nakatayo pa. Nakakuan pa. Nung interview na, tinanong siya, sabi niya, bakit hindi mo pinalo up? Yung sinuntok mo, natumba dapat. Di ba? Sinundan mo uli para hindi na makabangon. Parang gano'n. Sabi niya, sa boxing kasi may rules. Kapag yung kalaban mo ay tinukod yung kamay sa lona, hindi mo na siya pwedeng suntukin. Or else, mapapaul ka. That's the rules. Yan ang isa sa mga rule. Diba? Na dapat mong bantayan at sundin. Kaya nga pala, kaya sabi natin noon, di ba? Kahit ako noon, sabi ko, napakabait naman ni Pacquiao sa kalaban niya. Hindi niya sinuntok. Diba? Pag-upak niya na ganyan, hindi niya sinuntok. Kung iba-iba lang yun, parang nirapido mo na yun para hindi na makabangon. Di ba?
Pero yung pala, kaya ganon, may rules na dapat sundin. Kaya nung natumba yung kalaban niya, naitukod niya na ganyan eh. Pero hindi bumagsak eh, naitukod niya yung kamay niya. Sabi niya, hindi mo pwedeng suntukin yun. Kasi, lumapat sa lona. Dito, sabi ni Pablo, ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi, o hindi pwedeng mabigyan ng gantimpala kung hindi susunod sa rules. So, may rule. May rule of life. Kahit sa buhay Kristiyano, kahit sa Judgment Day. Alam naman natin, bilang isang Kristiyano, sabi sa Romans chapter 8, there's no, sabi niya, walang hatol ng kaparusahan ang nakay Kristo. So, i-judge tayo ng Panginoon, hindi para hatulan, kundi para ano? Bigyan ng gantimpala. Judgment din yun. Diba? Kaya nga sabi niya, ang isang manlalaro, hindi siya pwedeng bigyan, sabi niya, ng corona, hindi siya pwedeng bigyan ng gantimpala kung hindi marunong sumunod sa rule. Kaya ang issue dito, hindi yung kung ano ang iniisip mo. Diba? Sa ginawa mo o nagawa mo. O kaya kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Wow, ang galing mo. Diba? Wow, blessed na blessed ako. Salamat. Diba? Pero hindi yun ang pinaka-issue doon. Hindi yun yung pinaka-key. Pinaka-susi. Diba? Para sabihin mo na yung ginawa mo ay tama nga o yung ginawa mo ay katanggap-tanggap o mabuti o tama. Yan. Hindi yun ang hindi yun ang Hello. Hello. Hindi yun ang pinaka-issue. Hindi yun ang pinaka-sukatan. Yan pala. Na ang ginawa nga natin ay isang bagay na katanggap-tanggap. Bagamat, salamat sa mga tao na nag-appreciate. Di ba? Pero hindi yun ang pinaka-key para sabihin mo na ikaw ay bibigyan ng corona o bibigyan ng gantimpala. O kaya iniisip mo sa sarili mo, oh, ganda ng ginawa ko. I did my best and, di ba? Hindi ganun. Kundi, meron ba yan? Hello, hello. Test, mic. Wala. Kundi ang pinaka-susi o pinaka-key, pinaka-dahilan para sabihin natin na yung ginawa natin approve, yung ginawa natin tama, maayos, maganda, o bibigyan tayo ng gantimpala doon sa ating ginawa, ay kung ano ang sasabihin ng hukom. Yan, unang judge pagdating natin sa kanyang harapan. Diba? Hindi yung kung ano iniisip mo sa ginawa mo. Diba? Parang, I did my best at nakita ko maganda, maayos. Diba? Salamat kung ganon. Thank you, you did your best. Salamat sa mga taong nag-appreciate. Sabihin nila, I was blessed, o ganito ako, ganyan. So, salamat na ginamit tayo ng Panginoon. Pero alam po ninyo, hindi yun ang pinaka-sukatan para sabihin mo na yung ginawa mo ay tatanggap ka ng gantimpala. Are you there? Diba? Kaya nga kahit si Jesus, di ba, nagbabala siya. Hello, hello. Nagbabala siya, sabi niya, hindi lahat ng hindi lahat ng tumatawag sa akin. Di ba? Hindi tumanggap, sorry. Hindi lahat ng tumanggap sa akin. Di ba? Sabi niya ay papasok sa kaharian ng langit. Itong mga tao nito, sabi nila, nangaral kami ng iyong mga salita. Oh. Di ba tama yon? Nag-preach sila. Hindi lang yun. Nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo.
Pero sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Di ba? Kaya, ang pinupunto ko dito, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, sabi niya, ang isang manlalaro, ang athlete, sabi niya, di ba, is according to the rules. Ayon doon sa alituntunin, panuntunan. Kaya ang Panginoon, may rules siya, kasi hindi pwedeng ibaba yung kanyang standard. Kaya may sarili siyang rules, o may rules siya sa atin. Tayo din, di ba? Kaya dapat tayo din, meron tayong rules sa sarili natin. Kasi kung wala, alam nyo, kahit saan-saan na lang. Wala kang standard, wala kang sa sarili mo. Anong standard mo sa trabaho? Paano ka magtrabaho? Gaya-gaya lang ba? O kapag nai-emosyon ka lang, o masaya, etc., etc.? Di ba? So, may rules tayo dyan. Sa pag-aaral, kung estudyante ka, anong rules mo sa pag-aaral mo? Anong gusto mong mangyari? Di ba? Kung nagtatrabaho ka, anong rule? Meron ka. Kasi kung wala, yung sabi ko nga, madali lang tayong gaya-gaya. Kaya kapag sinabi ng kasama mo sa trabaho, uy, alam mo, ganitong, ganyan, ganyan, ganyan. Kahit alam mo minsan na mali, dahil wala kang rules. O kahit sabihin mong tama yung ginagawa, di ba? Pero kung may sarili kang rules, hindi ka basta-basta, kasi meron kang standard. May panuntunan ka. Alam nyo, sa mundo ngayon, sa buhay natin ngayon, lalo na ngayong panahon na ito, in this generation, sa panahon ngayon, kung wala kang personal standard, wala. Kahit saan ka lang mapunta at kahit ano-ano lang. Kasi ang dami ngayong impluwensya, pinagmumula ng impluwensya. Number 1 dyan, social media. Di ba? Kaya yung iba, kahit anong ganda mo, kahit anong galing mo, pero nakikita mo yung mga post ng iba, na-influensyahan ka. Kasi wala kang standard. Sabihin mo, ay, ang yaman naman nila, ay, ang ganda na ng buhay ng classmate ko noon, ay, ganito na ganyan. Di ba? Madali kang ma-attract sa mga bagay na yan. Hindi lang yan. Ang dami. Kaya sa panahon ngayon, kung wala kang standard sa buhay, wala kang marating. Tandaan nyo po yan. O mayroon man, hanggang dyan ka na lang. Wala ka nang ma-achieve pa. Yeah? So, mahalaga yan. Kaya nga sabi niya, dapat ang isang atleta, pag naglaro ka, according to the rule. Not according to yourself, according to others, according to social media, according to di ba? Standard of the world, ano yung panuntunan ng mundo. O, hindi na ganyan ang uso ngayon. Uso ngayon, ganito na. Di ba? Yung mga ganun ngayon. Hindi na yan ang panahon ngayon. Ito na ngayon. Kaya mga kabataan ngayon at mga may edad, nagkakaroon ng generation gap. Yung panahon namin, ay yung panahon ninyo. Pero may mga panahon pa talaga, mayroon namang mga principle noon na hanggang ngayon, di ba? Kung gagamitin mo, tama pa naman. May mga bagay lang na nabago. Siyempre, pagdaan ng panahon. Pero, hindi lahat. Mas marami pa rin. Di ba? Yung aakyat ng ligaw sa bahay. Feeling important ka nun. Di ba? Tama yon, mga babae? Kasi pupuntahan ka. Makikilala mo yung pamilya niya, di ba? Eh kung doon lang sa daan-daan, tatabi-tabihan ka lang dyan, di ba? Chat-chat ka lang ng pakilig-kilig. Ganun na kadali ngayon. Di ba? Kaya mga lalaki, hindi lang lalaki, pati babae. Diba? I love you doon, mamaya doon na naman sa kabila, I love you na naman. Bakit? Kasi ganun na lang kadali. Yung isang youth nga natin dito, nagbarko, kaya umalis siya sa barko eh. Sabi niya, 3 cellphone ko. Alam mo ba, pastor, sabi niya, 3 cellphone ko. Hanggang may oras yan, kachat ko yung isa. Tapos sabi niya, papaalam na ako. Pero anong gagawin lang, papatayin yung cellphone.
Sa kanila kasi, dahil barko, pag pumunta ka na sa ilalim, wala nang signal. Yun ang dahilan nila. Diba? So, ganda nga naman. Kaya magpapaalam, good night, diba? Tutulog na ako. Alas 9 pa lang. So, ibig sabihin, pag pumunta na siya dun sa loob, wala nang signal. Diba? So, anong gagawin? Papatayin ng isang cellphone. Isa naman. Diba? So, madaling may lusot eh. Di ba? Kasi matutulog na ako, good night. Punta na sa ilalim ng barko. Punta na doon sa cabin nila, doon daw. Wala nang signal doon. Pero iba na naman pala yung ka-chat niya, ka-text niya, kausap niya. Ang point ko dito, ganun na lang kadali. Ngayon, kung ikaw na babae, ikaw na lalaki, wala kang standard, wala kang rules sa buhay, anong mangyayari? Diba? Kahit sino-sino na lang. Marami pang mga, diba, social media na bibiktima. Ang gandang babae. Yun pala, Photoshop. Tama ba yun? Photogenic. Parang ini-edit na mukha. Picturein mo lang ngayon, filter na yung mukha mo eh. Pag nagkita sila, ikaw ba yun? 10 beses tignan yung picture, ikaw ba yan? Nabiktima ng realidad sa expectation. May nagkwento sa akin eh. Lahat naman ng picture niya sa Facebook, ang ganda naman, siya naman yun. Iisa naman. Lahat kinumpara daw niya mula sa profile, mula sa mga... Pagdating daw sa personal, magkita sila. Hindi niyo makilala, saan ba yun? Tama naman yung damit, pero bakit yung mukha iba? Kaya sa panahon ngayon, lalo na sa mga in this generation at sa mga susunod na henerasyon, napaka-peligrosong panahon. Ano ba tawag doon? Hindi katulad noon. Kaya ngayon, may mga nagpapakasal 2 beses. Hindi nila alam. Tuwang-tuwa ka naman. Yung pala, nagpakasal sa Mindanao. Pagdating dito sa Manila, nagpakasal uli sa'yo. Magkakaalaman na lang yan kapag namatay na. Karamihan, ganun eh. Diba? Kapag-claim na yan. Ay, yung claim ng SS ng asawa ko. Diba? Yung pension niya. Pag-claim mo na ganyan, dami nyo pala, 10. Nalito tuloy yung SS. Wala na. Nakinabang ibang tao. So, may mga ganon. At hindi malayong mangyari. Kaya, sinasabi natin, hindi mag-ingat. Magkaroon ka ng sarili mong standard sa buhay. Dapat mayroon kang rules. Hindi importante kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Dapat ito yung paninindigan mo. Ito yung rule mo sa buhay. Amen? Hindi mo makakamtan ang gantimpala, bunga ng iyong mga pagpapagal kung wala kang magiging rules. Ito yung tinatawag na fruit. Kaya sabi ni Jesus, malalaman mo sa kanilang bunga. Hindi sa resulta, sa bunga. Are you there? Magkaiba yung resulta sa bunga. Ang bunga, may proseso yan. Di ba? Yung mangga, matagal bago siya mamunga. Sabihin mo, ay yan ang bunga. Pero yung resulta, yung immediate. Halimbawa, nagnakaw ka, may pera ka kagad. Yun yung resulta. Di ba? Pero ano magiging bunga nun pagdating ng panahon? O kanya yun? Yun yung pinagkaiba. Kaya sabi ni Jesus, you will know them by their fruit, not result. Kahit nag-cheat ka, kahit nandaya ka sa laro, halimbawa,
Nanalo ka nga, di ba? Ikaw yung nag-first, pero nag-shortcut ka pala, di ba? Nagwang ka pala. Hindi ka nakita sa camera. Bakit nawala yun? Yung pala, di ba? Tapos biglang sumulpot, nandun na sa may finish line. Sabihin ng judge, okay, so ikaw naman, tuwang-tuwa ka, ako ang una. Nakatayo na kayo ngayon yan, sabihin nila, the winner is, mas nakakahiya yun. Di ba? Ini-expect mo, ikaw kasi ikaw yung nauna. Sabihin naman ng judge, nawala ka sa linya eh. Ibig sabihin, nag-shortcut ka, hindi ka dumaan sa tamang daan. Sa maling daan ka dumaan. Kanya yan? Kagaya din, yung ginawa ni Pacquiao ay kung binugbog niya na. Oh, talo ng kalaban ko, hindi na nakabangon. Diba? Sabihin naman ng judge, foul ka. Kasi binubugbog mo yung kalaban mo nang wala sa tama. Pwede mo siyang bugbugin, di ba? Sa ganito lang, pero hindi sa ganon. Huwag niyong kalilimutan, ang Diyos ay banal. Amen? He's holy. Kaya meron yung awit ni Don Moen. The God and His Word are one. Because He is holy. Kung ano yung sinabi niya, yun siya. Paninindigan niya yun at walang makakabali nun. Walang makakabreak nun. That even Him, kahit siya, hindi niya pwedeng i-break yung kanyang sinabi. Tayo pwede lang eh. Tama? Sama ako sa'yo mamaya. Ay, hindi pala. May pala akong gagawin. But God, yung sinabi niya, sinabi niya. Because He's holy. He's holy. Kaya pag sinabi niyang patatawarin ka, pag lumapit ka, patatawarin ka. Wala siyang magawa. Because He is holy. Pero pag lumapit ka, humingi ka ng tawad. Kaya nga isa sa requirements na pagpasok sa kaharian ng Diyos, sabi niya, repent! For the kingdom of God is at hand. Malapit na. Pag sinabing repent, ito yung pagbabalik loob. Changing mind. Pagbabago ng isip. Magbago na kayo. Parang sinabi niya, magsisi na kayo. Ang kaharian ng langit ay malapit na. So pag ginawa mo yon, wala siyang magagawa, kundi patawarin tayo. Papasukin sa kanyang kaharian kasi sinabi niya at ang sinabi niya ay sinabi niya. At kung ano yung sinabi niya, yun siya. Because He is holy. Amen? At walang makakabago nun. Na kahit siya mismo, hindi niya pwedeng baguhin. Kaya wala kayong mababasa sa Bible, pababahain ko ang mundo. Ay, hindi pala, wag na. Diba? Nabasa ba niyo yun? Wag na, kawawa naman itong mga tao na to. No way, wag ka nang gumawa ng daong. Ayan. Kawawa naman itong mga tao na to. Nung sinabi ng Panginoon kay Saul, sabi niya, patayin mo lahat, babae, bata, lahat, pati hayop. Grabe. Wala kayong ititira. Yun yung rule. Yun yung sinabi ng Panginoon kay Saul. Sabi niya, patayin lahat. Hindi niya sinabi kapag may magandang babae, may mataba na hayop, maganda na ganito, magaling na ganyan, matalinong tao, huwag niyong patayin. Pero sabi niya, lahat, bata, matanda, hayop, patayin. Wala kayong ititira. Sinabi niya yun. At dahil sinabi niya, kailangan sundin mo na lang yun. At kahit siya, yung sinabi niya na yun, hindi na niya pwedeng baguhin. Kaya alam mo, dahil sa utos na yun ng Panginoon, ano nangyari? Nawala yung anointing kay King Saul. Dahil sa pagsuway niya.
Nung dumating si Prophet Samuel, sabi ng propeta, o sa panahon natin ngayon, sabihin na lang natin para mas madali, pastor nila, yeah, that time, ng panahon na yon, ano sabi sa iyo ng Panginoon? Sabi ng Samuel kay Saul, patayin lahat. Oo. Patayin pala lahat eh. Bakit may narinig akong mga tunog ng mga kambing? Ba't may mga may gumaganoon? Di ba? Oh, ba't may makikita akong mga magagandang babae doon? Eh, boss, sir, tinira namin yan kasi magaganda. Papakinabangan. Ihahandog namin sa Diyos. Maganda yung motibo niya. Maganda yung dahilan niya. Di ba? O ito, matataba na guya. Ito, matataba na kambing. O, elitsyon natin yan. Handog natin sa Panginoon. Maganda naman. Kaya sabi ng Panginoon, mula ngayon, dahil sa ginawa mo na yan, nawala ang tiwala sa iyo bilang isang hari. Huh! Bumagsak ang langit kay Saul. Kita niyo yun? Because God and His Word are one. Hindi pwedeng awa-awa pag sinabi ng Diyos. Ano, mas maawain ka pa sa Diyos na lumikha sa'yo, lumikha ng lahat ng bagay? Minsan ganun tayo no? Huwag no, kawawa naman. Mas maawain pa tayo sa Diyos. Ang sabi ko, patayin lahat. Yun ang prinsipyo. Yun yung sinabi. Yun ang utos. That's the order. That's my order. Kill them all. Pero tayo, minsan, meron din tayong standard na hindi pasok, diba, sa standard ng Diyos. Diyan kayo? Akala natin, minsan, mas mataas pa yung standard natin sa Diyos. Mas magaling pa tayo sa Diyos. Mas maawain pa tayo sa Diyos. Yeah? Kaya napakahalaga bilang isang Kristiyano, isipin natin, di lang tayo basta soldier, bilang isang atleta din. At bilang isang atleta, mayroon tayong rule na sinusunod. At yung rule na ito yung magdadrive sa atin para marating natin ng tama yung ating destiny. At hindi lang basta marating. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng gantimpala pagdating mo sa iyong destiny. Gusto niyo ba yun? Hindi lang basta magkakating ng langit. Pero kung kontento ka na, basta ato, okay na ako, basta nasa langit. Eh, wala namang problema doon. Yun talagang gusto mo. Even God cannot violate that will. Yan ang gusto mo. Di ba? Umatin ng linggo, uupo, hallelujah, praise the Lord, amen, I'm blessed. Uwi na naman. Linggo, ganun na naman. No problem. At least nandiyan ka. Di ba? At least nandiyan tayo. At least makakapasok sa langit. Wala nang problema doon. Dahil kahit gusto naman ng Diyos, kung ayaw mo, hindi naman niya pwedeng i-violate yun. Ulitin ko, hindi niya pwedeng paghimasukan yung buhay mo. Unless payagan mo. Maalala niyo yung kwento ni Bartimeo? Yung isang bulag? Diba? Nagsisigaw siya, dumaan na ganyan. Sa Herbosa si Jesus. Daming tao. Alam mo naman sa Tondo, isyustero yung mga tao. Oh, ano yan? Dami Ayun, dyan si Jesus. Si Jesus! Ay, alam na niya patungkol kay Jesus. Pagtapat sa Emmanuel, nagsisigaw na siya, Jesus! Anak ni Maria! Ganun ba yung sabi niya? Ano sabi niya? Jesus, anak ni David. Kilala niya yung tinatawagan niya.
Kaya kung magsisigaw ka lang dyan, Jesus! Ayun, ganyan. Baka sasagot si taga sa'yo. Oh, bakit? Boto mo ako, ha? Diba? Pero si Bartimeo, kilala niya yung tinatawagan niya. At, nung sinabi ni Jesus, papuntahin niyo dito yun. Bulag. So kahit bulag siya, nagtatatakbo siya. Wala siyang pakialam. Bahala kayo dyan, dahil yung tumabi. Diba? Babangga ko kayo. Pagdating doon, anong ginawa? Bulag ka pala. O sige, magaling ka na. Ganun ba yun? Halika. Panalangin natin yung bulag mo. Matatanggal yan. Ganun ba ang sinabi ni Jesus? Alam niyo ba yung kwento? Nabasa niyo na ba yun? Kaya sabi ni Jesus sa kanya, ano ngayon gusto mong gawin ko sa'yo? Kung ikaw yung bulag, lalapit ka kay Jesus. Di ba? Malay mo nga naman, baka hindi naman ang gusto mo ay makakita, kundi bigyan ng pagkain. Kaya sabi ni Jesus, okay, andito ka na. Nakalapit ka na, nangyari ng gusto mo. Ngayon, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Di ba? Hindi siya nakialam agad. Nung makita niya, hindi niya bulag ka, halika, sige. Yan na yung mata mo. Pagalingin natin. Di ba? Kaya kung nagpe-pray nga tayo, kahit ako, nagpe-pray ako, sabi niyo, kahit alam ng Diyos yung kalooban niya, hayaan mo siya, you agree with Him. Kailangan, Lord, gawin mo yung kalooban mo. Kung alam mo na ma-specific, mas maganda. Pero kung hindi naman talaga, Lord, let will be done. Kaya nga sabi niya, let your kingdom come on earth as it is in heaven. Let your will be done. Yung salita na yan, mangyayari ang kalooban mo. Very powerful. Ang dami nang gumamit niya. Si Maria. Even Jesus. Maalala na sa Gethsemane? Sabi yung Panginoon, hanggat maaari, tanggalin mo ang sako ito. But let your will be done. Pero, Ama, ang kalooban mo ang mangyari. Okay? Ang pinupoint natin dito, hindi makikialam ang Diyos sa buhay mo. Kaya napakahalaga yung prayer natin. Kasi yan, binubuksan mo ang susi ng kalangitan. Kaya sabi niya, I give you the keys of the kingdom. Maraming susi. Keys. May S, plural yun. Basahin ninyo. Sa ibang translation sa Tagalog kasi, susi, ganun lang. Pero kung titingnan mo sa ibang kwan talaga, especially yung original, sabi ko, keys. Maraming susi of the kingdom. Parang sinasabi ni Jesus, ayan ang susi, gamitin mo. Pero sinabi mong papasok ako sa bahay mo, pero sabihin mong ganitong gagawin ko sa'yo, never, kasi binigay ko sa'yo yung susi. Ano nga ang susi? That's the power, that's the authority. That's the ownership. Yan, pagmamay-ari mo yan. Kaya pag binigay sa'yo yung susi ng bahay, sa'yo na yan. Pwede mong gawin ang gusto mo. Imagine mo, kaharian ng langit, ibinigay sa iyo yung karapatan, yung susi. Yung susi na yan, hindi natin nagagamit. Parang binigyan ka ng yaman na itinago mo lang. Hindi, diyan ka lang. Hanggang kamatayan mo na. Hindi mo na pakinabangan. Diba? Yan ang kayamanan mo. Kasi, yan. Hindi mo naman hinukay. Nilagay mo lang sa ilalim ng bahay nyo. Di ba? So rules, napakahalaga bilang isang atleta. And then, ano yung pangatlo? Nakalimutan nyo na? In verse 6, sabi niya, hindi. Yeah, verse 6.
Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat munang makinabang sa bunga na kanyang pinaghirapan. Sabi niya, yung magsasaka na nagtatrabaho, siya muna ang makikinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Hindi iba. Kung sabi niya, siya muna. Nung active pa kami sa Body of Christ, ang organization naming mga pastor, namimigay din kami ng mga grocery ng mga pastor tuwing December. Ganon kami kayaman noon. Namimigay kami ng mga grocery sa mga ibang pastor. Mas mayayaman pa sa amin. Mga nakakotse, kami naglalakad. Imagine yan, tapos bibigyan namin ng grocery. So, namimigay kami noon. At my time, dahil, limbawa, budget namin, 300 lang. 300 na bag. 100,000 na yun. 100,000 na yun. Bibigay namin. Ang problema, minsan dumating 320. Diba? Ibig sabihin, lampas doon sa budget namin. May pagkakataon noon, lalo na siyempre ako, binata naman ako, wala naman akong pamilya pa that time. Ako lang dito na umuwi. Kaya minsan, yung para sa akin, binibigay ko na lang. Parang, sige, bigay niya na lang yan sa akin, sa iba. Uuwi ako, walang dala-dala. Eh, nalaman ng ibang mga pastor, sabi nila, ay, hindi pwede yun. Hindi pwede naman yung ganun. Bihon mo, mamimigay kayo namili, tapos ngayon, kayo mawawalan. Diba? Para kang baker. Ano bang tawag doon? Panadero na nagugutom. Oo nga, no? Napag-isip-isip ko, oo nga, no? Bakit nga naman? Sobrang generous naman yata. Parang sobrang bait naman namin sa ibang mga pastor. Mas mayayaman pa sa amin itong mga to. Mas malalaki pang mga kongregasyon. Yeah? Pero, nung may nagsabi nga sa akin na gano'n, na-realize ko din, oo nga, no? Sabi ko. Kasi that's the principle nga naman. Diba? Kaya nga madalas, sabihin natin mga Pilipino, o yung mga malapit sa kusina, ang unang, nauulingan. Yeah. O malapit sa kawali. Yung mga ganyan. Siyempre, silang unang nakikinabang. Yeah. So, may time din na gano'n, di ba? Pero hindi, depende kung paano gamitin. Pero, ang sabi niya rito, yung mga magsasaka, masisipag, nagtatrabaho, pero ito yung nakakalungkot ngayon, di ba? Yung mga masasaka natin na masisipag, sila yung may palay, pero pagdating ng panahon, sila yung walang maisaing. Oo, yun ang nakakalungkot. Yun ang realidad na nakakalungkot sa Pilipinas. Kaya yung lolo ko noon, hindi pwedeng ganyan. Kahit wala tayong pera, basta may bigas, basta may palay. Hindi natin ibebenta lahat ng palay, o hindi natin ibebenta yung palay. Kaya meron kaming noon malaking, anong tawag doon? Bangan. Malaki yun. Tapos gagawin, pag nag-ani ng palay, pupunuin mo na yun. Pag napuno na ng palay, kung ilang kaban yun, saka pwedeng magbenta. Yan, yung sobra, ibenta na natin yan. Pero hanggang di napupuno yun, huwag mo nang magbebenta. So, pag napuno na yun, siyempre, hindi naman laging nag-aani ng palay, di ba? So, kapag wala nang maipagiling, maipakiskis na palay, so, bubuksan na ngayon yung bangan, kamalig. Yeah. Merong hilahan na ganyan, hihilahin na ganyan, alabas yung palay. O, yan. So, kahit walang pera, basta may bigas, may pagkain, sigurado. Kasi yun yung principle. Diba? Ang magsasaka, sabi niya, nagtatrabaho ang mabuti, ang siyang dapat munang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Sa service natin, sa ministry natin, mga kapatid, lagi kong sinasabi to sa inyo. Yung ginagawa mo, hindi yan mo ginagawa, siyempre gawin mo yan para sa Panginoon, di ba? Pero at the end, pagharap mo sa harapan
ng tao na pinaglingkuran mo o ng Diyos na pinaglingkuran mo, ang makikinabang, ikaw pa rin yun. Hindi ako. Lahat ng tinuturo namin, lahat ng tinuturo ko, lahat ng training na ginagawa natin, pag ginawa nyo yun, at the end, hindi naman kami ang makikinabang nun. Kayo pa rin yun. Yan yung principle na tinuturo ng Diyos. Parang sinasabi niya, kapag nagtrabaho ka, hindi ka mawawalan. Unless, hindi ka nagtrabaho. Ang sinasabi niya rito. That's the principle. Huwag mong kalilimutan to. Ang magsasaka na nagtatrabaho ng mabuti, ang makikinabang, ang unang makikinabang sa kanyang pagpapagal. Kaya kung tatamad-tamad ka, tatampo-tampo ka sa ministry, walang mawawalan, hindi ako. Hindi si Pastor Louie, hindi kung sino man, hindi yung mentor ninyo, leader ninyo. Kayo pa rin yun. Tayo pa rin yun. Tama? Are you there? Kahit anong gawin natin sa Panginoon. At the end, ang makikinabang ikaw pa rin. Ang kaligtasan individual, ang rewarding ganun din. Hindi naman sinabi niya, okay, taga Emmanuel, ali kayo dito, tanggapin ninyo ang inyong gantimpala. Dahil naglingkod kayo sa Emmanuel. Pinakain niyo si Pastor Apollo. Dinuraan nyo pa nga bago nyo ibigay. Hindi naman. Sorry. Diba? Pero, ang point dito, yung ginawa mo para sa Panginoon, kahit saan ka, ikaw ang makikinabang. Yun yung sinasabi natin dito. Hindi ako. Hindi kung sino man. Kung hindi ang church. Ginawa mo sa church, ministry ka. At the end, ikaw pa rin yun. Pero tatandaan natin, ulitin ko po yung unang prinsipyo na sinabi niya rito, hindi ko anong sasabihin ng ibang tao. Hindi ko anong sinasabi mo o iniisip mo sa sarili mo. Ang basihan para tanggapin mo yung gantimpala na nanggagaling sa Diyos. Kung ano ang sasabihin niya. The judge is the final say. Kahit ako, pwede ko sabihin, ang galing ko naman mag-preach kanina. Hindi yun ang basihan. Basta gawin natin kung ano yung pwede nating magawa, kaya nating gawin natin sa Panginoon, let God be God. Amen? Kahit pa anong sabihin ng ibang tao. Pangit naman ang ginawa mo. Nakakantok naman ang sermon mo, di ba? Nakakaantok naman yung pagsusunglid mo, nakakaboring, etc., etc. Sabihin na nilang lahat. Ang problema kasi sa atin, minsan naapektuhan tayo doon sa outside, di ba? Na sinasabi ng ibang tao. Kung negative, siyempre, nangihina ka. Kung positive naman, yung mayabang, natutuwa tayo. Pero dapat parehas lang pagtrato. Negative and positive, just the same. Parehas lang yan na comment. Amen? Can improve you, can make you, or break you. Kaya ulitin ko, huwag nating kalilimutan. Lahat ng ginagawa natin, ang standard at basihan natin na hindi ko anong ibang sabihin ng ibang tao. O ano ang iniisip mo sa sarili mo. Ulit-ulitin ko to. Huwag niyong kalilimutan. Kahit ito na lang matandaan ninyo. Maghihiwalay tayo ngayong umaga. Pero huwag niyong kalilimutan. Na sa lahat ng ginagawa natin, naging masaya man tayo o tingin natin, naging successful o hindi yan ang susi. Ang pinaka ay kung anong sasabihin ng magbibigay ng reward sa'yo. Yun ang pinaka-key. Amen? At huwag kang mag-alala. Gaya ng isang magsasaka, kung nagtrabaho ka, sabi niya, dito sa magandang balita, sabi niya, kung nagtrabaho ka, hindi basta nagtrabaho lang. Sabi niya, kung nagtrabaho ka ng mabuti, gaya ng isang magsasaka, ikaw ang unang makikinabang. Ibig sabihin, yung trabaho mo, hindi basta trabaho lang.
Diba? Yung ministry mo, hindi basta ginawa mo lang na ministry. Ang makikinabang, sabi niya, ay ikaw. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat munang makinabang sa bunga na kanyang pinaghirapan. So may pinaghirapan tayo, hindi pinaghirapan ng iba. Diba? Pinaghirapan natin. Hindi yung ibang naghirap, tayo nakinabang. Ano ba yun? Mga tayo sa Pilipino yan eh. Ako ang nagsaing, ibang kumain. Aminin man natin sa hindi, may nature tayong ganyan, di ba? Gusto natin yung may makinabang, yung may mapakinabangan tayo. Di ba? Magaling yung disciple ko, o magaling siya, o ako disciple niya, ako discipler niyan. Diba? Ako makikinabang. Kaya pag pinuri niyo siya, dapat akong pupurihin niyo. Ako nagturo niyan. Diba? O kaya, ano ba yung simbahan na yan? Makapunta nga dyan, baka may mautangan pagdating ng panahon. Yung iba nga, hindi nagtatagal eh. Nakanasan ko dito eh, umatin ng linggo. Pagdating ng Biyernes, tumawag na. Pastor, pwede bang makautang? Huwag bang iyaman ang tingin nila sa akin ah. Meron pa nga pumunta dito, nagulat ako. Hindi pa ako nakakakita noon o nakakahawak ng 20 mil. Nakas na ako. Hihiraman ako ng 20 mil. May 20 mil ka ba dyan, Pastor? Ha? 250 nga lang yung isang linggo ko. Yan ako, 20 mil. 250 nga lang natatanggap ko isang linggo. 20 mil pa? Hindi ko nga alam itsura ng 20 mil. Ano bang itsura niyan? Porque nakita nila yung suot ko siguro na ukay-ukay at bigay na pinlansya ko lang, maayos na. Well, mapera na. Diba? Pero, minsan ganun, diba? Ganun nature nating mga tao. Ano ba mapakinabangan ko dyan? Pero sabi ng Panginoon, hindi gano'n ang prinsipyo. Ang prinsipyo, yung magsasaka na nagtrabaho ng mabuti. Makikinabang sa kanyang pinaghirapan. Hindi pinaghirapan ng iba. Nagpakasipag ako para utang-utangin mo lang. Parang gano'n. Nagpakasipag ako para hingan-hingan mo lang. Alam niyo ba may mga ganong yung Kristiyanong mayayaman? Kaya minsan sabi nila, mga Kristiyanong mayayaman, di umatin sa mga simbahan na maliliit o kaya sa mga kwan. Kasi sa araw-araw, walang ginawa kundi hingan siya ng solicitation. May Kristiyanong negosyante, di ba? Walang ginawa kundi, Brad, may project tayo sa church. Kaya may nagkwento sa akin, alam mo kapag nagmi-meeting kami sa simbahan at sinabing, may project tayo na ganito, umaalis na yung negosyanteng membro namin na milyonaryo. Kasi alam niya, siya na yung titingnan ng lahat. Tapos pag pumunta pa sa tindahan niya, di ba? Brad, di ba, Kristiyano naman tayo, magka-churchmate tayo. Wala bang discount? Parang ayaw gustong umasinsi yung kapwa Kristiyano. Di ba? Pag bumili, wala bang discount? Tapos ako nagpuyat-puyat dito, nagpakahirap sa negosyo na to, tapos pupunta ka lang dito, kakain ka, libre. Hingi ka pa ng discount. Kaya minsan, di ba?
Pero totoo to eh. May isang Kristiyano na kilala, na politiko, mayaman siya. Sabi nila, nag-backslide dahil sa dami ng solicitation na dumarating sa opisina niya. Kung ganito lang pagiging Kristiyano, hindi na lang ako magiging Kristiyano. Kaya yung mga matatagal na rito, alam niyo yan, di ba? Hindi ko ugali nagpapasulisit. Kung mayroon man, siguro individual, mga ganyan, pero hindi ko principle na, mag-solicit tayo para sa church building. May mga ilan tayo, minsan na ginawa ng mga ganon, pero yung bibigay, siyempre tanggapin mo. Di ba? Okay. Meron tayong may member tayo nagtitinda sa Divisoria. Tuwing pupunta ako doon, napapadaan ako, siyempre kailangan ko kaysa bibili naman ako sa iba, sa'yo na lang. Di ba? Ganun din naman. So, bibili ako, hindi niya pababayaran. Sabi ko, hindi pwede kasi negosyo mo yan. Pinipilit ko, pag ayaw, sabi niya, sige, ganito na lang. Yung puhunan mo, balik ko na lang. Diba? Yung magkano bang puhunan nito? Para at least hindi ka naman malugi. Diba? Kasi naghihirap ka dyan, naaarawan ka, tapos meron naman yung isa, titinda ng prutas. Pag kusang bigay, siyempre kukunin ko, kusa naman binibigay yan eh. Pero yung akong kukuha, kailangan bayaran ko. O yun sinasabi ko sa kanya. Pag kumuha ko ng ubas mo, babayaran ko. Pero pag binigyan mo ako ng mansanas, tatanggapin ko. Diba? Walang bayad. Kasi bigay mo yun eh, kusa mo yung bigay eh. Pero kapag ako ang kukuha, kailangan bayaran ko. Yun sinasabi ko sa kanila. Kung ayaw mong tubuan, okay lang. Sige, ibigay ko yung puhunan. Babalik ko yung puhunan. Para at least, hindi ka malugi. Kasi, siyempre gusto natin, kapwa natin Kristiyano, guminawa. Tama? Hindi yung dahil sa'yo, malulugi. Ano yun? Sa principle. Kaya nakakatakot tuloy yung mga Kristiyano negosyante. Sabi ko, mayroon tayong church building project. Yan ako. Unti-unti na yan, biglang nawawala. Natitira na lang mga... Tapos sila din bagsak. Sila rin solicitation doon. Doon din sa kanila. Bis na pangalagaan natin. Isang church nga, isang kaibigan kong church, ang ginagawa daw nila, may time, na yung mga negosyante nila, binibigyan nila ng regalo. Meron pa nga daw yung isa, sabi niya, sa wakas, sabi niya, sa tagal ko nang naging, mula nagawa ako ng kumpanya, walang nagbigay sa akin. Yung church lang na ito. Kasi gusto nilang maranasan, ano ba yung feeling ng binibigyan? Diba? Ang ganyan. Maliit, pero, kaya alam niyo, sabi niya, nag-issue daw siya ng ticket. Ano ba yan? Cheque. Ito yung upa natin ng 1 taon sa church na to. Kasi nag-uupa lang sila. Ito yung upa natin. Imagine mo yun. Diba? 100, 1,000 beses yata yung laki nung binigay nila yung ibinalik niya. December yun eh. Nagbigay sila, binigyan daw nila yung mga supporters nila, yung mga nagbibigay ng tithes, mga ganyan, binigyan nila ng mga regalo, mga ganyan. Natuwa siya. Kaya sabi niya, wow, for the first time in my life, ako lang laging nagbibigay, ngayon ako nabigyan. Kaya mula January, December yun eh. Mula January hanggang December, ito yung upa natin sa church building. Binigay niya 1 buong taon. Tapos, ang upa ng 1 taon. Sa investment lang nila na maliit. So, ganun yun. Kailangan mag-invest ka. Kaya sabi dito ng Panginoon, yung magsasaka, nagtatrabaho ng mabuti, makikinabang sa kanyang pinaghirapan. Naghirap ka eh.
God is a God of justice. Ang Diyos ay Diyos na makatarungan. Maraming pagkakataon sa ating mga ginagawa, sa ministry, o ano paman, parang ang trato sa atin unfair. Tama? Nakanasan niyo ba yung mga ganon? Parang hindi naman yata patas. Bakit yung cell group ko, leader ko, hindi yata patas magtrato sa amin? Siya lang pinapamirinda ko, hindi. May ganun ba dito? Wala naman. Ay, kala ko magtataas si Lottie. Buti na lang, wala yung mentor niya. Diba yung mga ganon? Pero sa Panginoon, ang Diyos makatarungan. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, pag manalangin kayo, huwag kayong maging katulad ng mga hipokrito. Gusto-gusto nilang manalangin sa mga tabing daan, sa mga sinagoga, sa mga palengke. Katayo sila doon. Oh, napaka-religyoso naman to. Napaka-prayerful naman. Kaya sabi niya sa halip, pag manalangin kayo, punta kayo sa kwarto, isara niyo yung pinto, sabi niya, at manalangin kayo. Ano sabi doon? At ang magbibigay sa inyo ng gantimpala, ang inyong Ama sa langit na nakakakita. Amen? Siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Siya na nakakakita sa iyo, hindi yung iba. Kaya ako madalas kahit noon, pag halimbawa may mga pastoral day, yung prayer, ano ba yun, yung pastor's appreciation. Yan. Lagi kong pag nagme-message, laging sinasabi, ginagawa nyo ito, hindi ako magbibigay sa inyo ng gantimpala. Ang Diyos na tumawag sa akin. Kung ginawa nyo to, dahil alam niyo na tinawag ako ng Diyos sa ganitong ministry, siyang magbibigay sa inyo ng gantimpala. Sabi ng Panginoon, ang magbibigay ng isang baso dahil siya ay propeta, tatanggap siya ng propeta, gantimpala ng isang propeta. Kaya ako noon, yun ang prinsipyo ko. Nag-Bible school ako, sabi ko, pastor, Lord, pwede naman pala akong hindi maging pastor, pero tatanggap ako ng gantimpala ng isang pastor. Hindi ako magkakaroon ng sakit ng ulo bilang isang pastor, pero tatanggap ako ng gantimpala. Pwede yun. Pero ang sabi ng Panginoon, pag ginawa mo to, dahil siya'y lingkod ko. Hindi dahil nabibigyan ako ng pabor. Di ba? Bibigyan ko si pastor ng regalo para hindi ako babanatan pag preaching. Ay, mga ganon ko minsan. Para kapag ang topic ay patungkol sa akin, iiwas niya yan. Yeah. Kasi wala kang regalo sa akin. Kaya maganda si David Samral, yung senior pastor ng COP. Bibigyan daw siya ng isang Jaguar ng kanyang negosyanteng membro. Ay, alam naman niya yung tao na yun, gusto talaga maging church board. Diba? Bibigyan niya ng Jaguar. Alam niyo yung sports car na Jaguar? So sabi niya, bigay mo sa church. Kala mo Bigay mo sa church para yung church magbibigay sa akin, hindi ikaw. Donate to the church. So hindi siya makakapagsip-sip. Hindi siya makakapag-papel kay pastor. Sabi niya, ibigay mo sa simbahan. Pag dinigay mo sa simbahan, so, bahala na ang simbahan dyan. Siya magbibigay sa akin. Sila magbibigay sa akin. Hindi ikaw. Kung talagang gagawin mo yan. Oo, di ba? Sabi ko, okay . Ulitin ko po, salamat sa Panginoon, nakakapaglingkod tayo. Amen? Sino ba naman tayo? Para maglingkod sa isang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Isang Diyos na lumikha ng langit at lupa.
Yung ihari ka nga lang ni Mayor Isko, very proud ka na. Tama? Mayor lang yun. Kaya kapag may ID ka ng City Hall, nakabulandra yan, laki-laki. O taga, City Hall. Bata ni Mayor. Bata ka lang ni Mayor, ha? Pero proud na proud, yabang. Pero bakit pag sa Lord tayo naglilingkod? Amen? Up! I am a song leader of my church. I am the song leader of the Lord. Hindi para ipagyabang, but to be, di ba? Proud of that you are serving to the King of Kings and Lord of Lords. Amen? Naglilingkod ka. Saan ka pupunta? I'm worshiping to the Lord. Saan ka pupunta? Diyan lang. Dahil nahihiya. Tama? Guwapo ngayon makikipag-date siguro to. Oo nga eh. Pero hindi masabi na maglilingkod sa Panginoon. Mag-worship sa Diyos. Amen? Tama ba yun? Hindi. May pride of. Diba? Naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? May proud of. Pwede tayong magmalaki sa Diyos na tayo ay Diyos. Na meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Kaya ako, the greatest miracle, isang pinakamalaking himala na pwedeng mangyari sa buhay ng tao ay hindi yung pilay na nakalakad, yung mata na nakakita, kundi yung buhay na naligtas. Mula sa impyerno patungo ng langit. Amen? Sa ating gustong-gusto natin makita yung mga ganon. Oo nga, nakakita nga yung bulag. Tapos nun, wala na. Pero yung bulag, pumunta ng kaharian ng langit, lahat mawawala. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, kung mata mo maging dahilan, dukitin mo na yan. Buti pang wala kang mata, pero papasok ka sa kaharian ng langit. Kasi pagdating mo doon, you have perfect body. Meron ka ng perfectong katawan. Amen? Buti pang mawalan ka ng bahagi ng katawan mo, pero pupunta ka naman sa kaharian. Kaysa buong buo, masigla, malusog, impyerno ka naman. Wala rin silbi. Amen? Kaya wag naman niya sabihin, dukutin nyo na yung mata nyo. Puputulin yung kamay. Kaya sinasabi natin dito, we serve God. Yung parte ng katawan natin, gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? At ulitin ko, katulad ng isang magsasaka, yung pagpapagal natin, hindi yan makikinabang ang iba. Sinisiguro ko sa iyo, ikaw ang makikinabang pagdating ng panahon. Kaya nga, minsan sinasabi ko, siguro baka pagdating doon, bibigyan tayo ng reward. At alam mo na hindi mo nagawa yung best mo. Nagpatumpik-tumpik ka, di ba? Hindi mo ginawa agad o hindi mo nagawa. O kahit kaya mong gawin, hindi mo ginawa. Baka pagdating doon, sabihin natin, sayang, dapat ginawa ko itong mga to. Itong mga panahon na ito, nagsayang ako ng oras, dapat ito na lang pinaglingkod ko sa Lord. Ngayon, eto sana. Sana dumating ang panahon, hindi tayo magsisisi because we did our best. Amen? At sabihin natin, mission accomplished. Matapos natin ang ating takbuhin. Magawa natin ang ating misyon. Ang dahilan ng ating pagkalikha. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Ulitin ko po, tatlong bagay na mahalaga na dapat nating taglayin bilang isang sundalo, soldier of Christ. Dapat meron tayong katangian. Pangalawa, bilang isang manlalaro. Huwag niyong kalilimutan, ang isang manlalaro ay hindi tatanggap ng gantimpala kung hindi susunod sa rules. Kaya ginamit na atleta. Kasi ang athlete napaka-stricto. Alam niyo naman yun, di ba? Napaka-stricto yung rules nila pagdating sa bagay na yan. So, and then, pangatlo, bilang isang hard-working farmer, makatarungan ng Diyos natin. Huwag niyong kalilimutan.
Kung nagpapagal kayo ngayon, nagsisikap kayo para sa Panginoon, huwag kang mag-alala. Siguro ngayon, hindi mo napapansin, hindi mo nakikita. O noong mga nakalipas na panahon, huwag kang manghinayang sa ginawa mo sa Lord. Dahil darating ang panahon, makikita mo ang bunga niyan. Para sa iyo yan. At ikaw ang makikinabang niyan. Hindi ang sino man. Sana ito yung maging katangian at taglayin natin upang makapagpatuloy tayo. Tulad ng mga katangian ng mga taong ito. Ang isa, in common ng tatlong ito, hindi sumusuko. Amen? Hindi ka magiging matagumpay na soldier, athlete, at magsasaka kung susuko ka. Sa Mountain Province noon, umulan ng yelo, lalaki. Ay may nadaanan kami, mayroon akong membro tayo doon na alam ko, ang tinatanim nila yung, ang tawag dito, yung gumaganon, cabbage, yung repolyo. Ayan, gumaganyan yan, tapos gaganon. Ay nakaganon siya, umulan ng yelo, pag napasukan niya, hindi na yan kaganon, kaya nakaganon na lang yan. Hindi na yan mabubuo. Kaya nung nadaanan ko, naalala ko, pinuntahan ko yung farm nila, nakaganon yung mga cabbage. Ang lalaki, sayang, sabi ko. Pero akala ko, pwede pa yun. Sabi ko, matutunaw lang naman yung yellow na yan, di ba? Pagdating ng ng araw, then okay na. Yung pala, hindi na ganon. Wala na, masisira na siya. Kaya sabi ko, sayang naman. Opo, pastor, ganon talaga. Sabi niya. So, anong gagawin niyo po dyan? Tatanggalin namin, lilinisin namin, then tataniman uli namin. Bakit? Para makabawi kami. Kasi kung hindi kami magtatanim uli, hindi na kami makakabawi. Sa lugi namin. Yun ang tumatak sa isip ko sa mga farmer. Hindi sumusuko. Amen? Nasira. Wala tayong magagawa. That's the law of nature. Pero hindi ibig sabihin noon, titigil na ako. Lilinisin uli yan, and then tataniman ko uli. Para mabawi ko yung lugi ko. Nanghinayang ako, pero sila, tas-tas na nila na ganyan. Ang gagaling, ang gaganda, ang green. Pero nakapanghinayang, pero sabi nila, nakapanghinayang, pastor, pero wala tayong magawa. Kailangan natin palitan para makabawi. Yan ang magsasaka. Tayo sa mandaling yumuko. Okay, yuko po tayo and then we deal to the Lord. Sa tatlong katangian ng mga grupo ng mga taong ito, ano ang wala tayo at ano naman yung meron tayo sa tatlong ito? Dapat nating improve o dapat nating hingin sa Panginoon? Matampuhin ba tayo? Tayo ba yung taong masyadong after o masyadong na-impluwensyahan ng mga sinasabi ng ibang tao o kaya ng sarili natin? Madali tayong mag-isip ng mga bagay na magaganda o pangit para sa sarili natin? O tayo ba yung taong napapagod na, wala na ng gana na maglingkod, sinasabi natin wala namang nangyayari, walang silbi. Kapatid, ngayong umaga, kinakausap ka ng Panginoon. Ilapit mo yan sa Diyos. Ikaw ang higit na nakakaalam sa sarili mo at higit sa lahat, ang Diyos ang higit na nakakakilala sa atin. Diyos na mapagmahal, na ngayon ay nakatunghay sa amin. Mga nasa online, nakikinig, nanonood, maging mga narito ngayon sa lugar na ito. Lord, kayo ang nakakakita ngayon sa puso namin. Higit sa lahat. Wala po kaming may tatago sa inyo. Kahit di namin sabihin, Lord, alam mo ito. Kaya ngayong umaga, Panginoon,
susuko na lang po kami sa inyo. Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang aming mga sarili. Bawat isa po sa amin. Minsan kami po ay madaling masaktan, madaling maapektuhan ng mga tao, o sinasabi ng ibang tao. Minsan naman, Panginoon, madali kaming natatangay dahil wala kaming prinsipyong pinanghahawakan. Kaya madali kaming ma-impluwensyahan na kahit mga maling bagay ay naikukompromiso namin. Dahil takot kaming mag-isa, dahil takot kaming kung ano ang sabihin ng ibang tao, o ano ang isipin ng ibang tao. Since alam namin, sa iyo naman po kami naglilingkod. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung kami naman po, Diyos, ay nawawala na ng gana, nawawala na ng pag-asa, o tila napapagod na sa aming ginagawa na paglilingkod sa inyo, sa aming pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pag-attend ng fellowship, pagbabahagi ng iyong mga salita. Ngayong umaga, Panginoon, muli mong pag-alabin ang puso po namin, rong apoy, banal na Espiritu. Dahil alam namin, malapit na ang iyong pagdadating. Kaya aming tinataboy lahat ng espiritu ng katamaran at panlalamig sa pangalan ni Jesus. Mga espiritu na ginagamit ng kaaway at ang kanyang mga kampon para kami hadlangan at pigilan na magpatuloy. Lord, alam po namin, we are now in the crucial time. Nasa panahon po kami ng isang critical na panahon. Na alam po namin, O Diyos, pwede kaming malinlang madaya. Pwede kaming mailigaw. Ngunit alam po namin, we are more than conqueror in Christ Jesus. Kami higit na mananagumpay dahil kay Kristo. Kaya Panginoon, sa paglapit ng iyong mga anak na ito, sige church, come on. Sa paglapit nila, Panginoon, pagdulog nila sa iyong trono ng biyaya. Bilang iyong lingkod ngayong umaga, Ama, nananawagan po ako sa inyo, hinihiling ko po sa inyo, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Abutin niyo po siya, O Diyos. Katagpuin niyo po siya. Tugunin mo ang kanyang panalangin. Panalangin ayon sa iyong kalooban. Alam mo kung ano ito, O Diyos, kayong higit na nakakaalam. Lord, ngayong umaga, ipakita mo sa kanya na ang oras na inilaan niya ngayon para sa iyo, oras na inilaan niya ng paghiling at panalangin, Lord, makikita niyang bunga at resulta. Mamaya, bukas, o sa mga susunod na buwan, o araw, o linggo. Makikita niya, Panginoon, Lord, tunuo ka, mabuti ka, tapat ka. Sasabihin niya sa kanyang puso't isipan. Hindi siya nagkamali ng Diyos na nalapitan ngayong umaga. Panginoon, marami pong salamat. May pangako ka. Laging bukas ang iyong pandinig sa aming mga dalangin at daing. At hindi lamang yan, kaya mong tugunin, O Diyos. Kaya mong bigyan ng solusyon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, higit kami nagpapasalamat dahil ikaw ang Diyos na aming nakilala. Salamat po. Salamat sa dakilang himala ng aming kaligtasan. Salamat sa dakilang pag-ibig, sa dakilang pagmamahal mo sa amin. Salamat, Panginoon, ninais mo na hindi lang kami makasama sa iyong kaharian, kundi, Lord, mabigyan din po kami ng bunga, ang gantimpala ng aming pagpapagal habang kami naglilingkod sa inyo sa mundong ito. Marami pong salamat sa iyong bugtong na anak na tumubos sa amin. At hindi lamang kami tinubos sa kasalanan. Hindi lamang kami tinubos mula sa kaparusahan na walang hanggan. Tinubos mo din po kami mula, Panginoon, sa kapangyarihan ng kasalanan. Mula, Panginoon, sa buhay na walang kabuluhan. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Mga nakikinig, nanunood ngayon. Lord, iunat mo yung mapagpalang kamay. Bilang yung lingkod, Panginoon, sa iyo ko sila pinagkakatiwala ngayon. Ikaw na Diyos na mabuti at tapat. Ikaw na Diyos na tumutugon sa aming panalangin. Ikaw na Diyos ng himala. Salamat po. At mula ngayon, Lord, tanggapin mo ang aming taos-pusong pasasalamat, papuri at pagsamba sa inyo mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsaliyabay ng Amen. Salamat sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong attention. God bless you more.